Eh kung si Kristo daw po ay Diyos, bakit may laman? Ba't may laman at buto? Eh kasi kumuha siya ng laman at buto eh. Pakinggan mo. Filipos 2:6. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos, kundi bago sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Si Kristo Jesus ang wika, bagaman nasaan yung Diyos, hindi niya inaring bagay na nararapat panangnan ng pagkakapantay niya sa Diyos. Bakos hinubad niya yon, yung anyong Diyos, nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao. O, natural, nakitulad siya sa tao. Paano ka makakatulad sa tao kung di ka maglalagay ng laman at buto? Di ba? O, kaya, naglagay siya ng laman at buto. Bakit? 1:14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Nagkatawang tao, Memo. Nagkatawang tao, natural, nagkatawang tao. Di magkakaroon ng tao. Alin ang tao? Yung katawan. Eh, mga iglesia ni Kristo, kinaunan lahat eh. Tao na lahat. Eh, dito nagkatawang tao. Si Kristo, nasaan yung Diyos? Nagkatawang tao. Nag-anyong tao. Hindi siya tao. Pero ba naman tao, mag-aanyong pa tao? Sige nga, tao ka na, mag-aanyong ka pa bang tao? Maiiba ka. At saka parang insulto yun. Sabi mo, nag-anyong kang tao, eh, tao ka na talaga. Ano palagay mo sa akin, aso o baboy? Nag-anyong tao? Masama yun. Kaya si Kristo tinatawag na ganyang tao, meron siyang kalagayan dating hindi tao. Siya'y nasaan yung Diyos, who, being in the form of God, thought it not a robbery to be equal with God, but He humbled Himself, took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Di ba? Kaya, yun nga, may tao talaga. Yung katawan, may buto, may laman. Hindi naman pwedeng magkatawan si Kristo nang wala laman at buto. Eh, tao may laman at buto eh. Kaya nga ang tao tinutuli rin siya. Dahil lalaki siya. Eh sabi, meron ba ikang Diyos na tinutuli? Sabi ng ministro. Sabi doon sa guwagwa, meron ba ikang Diyos na tinutuli? Ibig sabihin, kung mo tinuli si Kristo, hindi na Diyos. Eh, tanong ko, yung logic ng iglesia ni Kristo, mali eh. Pagka tinuli ba, hindi na Diyos? O ang ibig sabihin, pagka ba naman hindi tinuli, Diyos na. Di ba ganun ang logic nyo? Eh, meron akong kapatid, 2 babae, hindi tinuli. O, paano yun? Mali ang logic na ang iglesia ni Kristo kasi ang logic nila, ang isda ay lumalangoy. Eh, lumangoy kasi Juan. Eh, isda ka na. Ganun logic nila eh. Kasi, kung may laman at buto ang tao, kaya pag may laman at buto, tao na. Aba, merong may laman at buto, hindi tao. Tanong sa akin ko ano? Elepante. O, di ba? May laman at buto, pero hindi tao. Kasi pagka may laman at buto, tao na raw, hindi ganun. Hindi naman automatic na pag may laman at buto, tao na. Eh, yung papaya, may laman at buto rin eh. Papaya yun eh. O, paano? Kalokohan niya. Ayun ang masamang logic. Ang tanong, ang Ama walang laman at buto. Tama, dahil Espiritu yung Ama. Eh, si Kristo, Diyos yun. O, eh, bakit may laman at buto? Kasi nagkatawan tao. Kumuha ng anyong tao. Yun ng anghel eh. Hindi naman tao eh. Eh, nung makipag-usap kay Abraham eh, kumuha ng anyong tao eh. Ginawa ni Abraham, sinalubong, pinakain. Kumain ng baka, kumain ng mantikilya, kumain ng tinapay. Yung anghel, 3. O, ibig sabihin, hindi na anghel yun dahil kumain. Masamang logic yun. Ang tao kumakain. Kaya ang kumakain, tao. Yun ang logic na iglesia ni Kristo. Eh, ba't kumakabasa ko, ang Diyos ay kumakain din. Ang anghel kumakain din eh. Ano kinain ng anghel? May mantikilya pa eh. Oo. Kaya kung may dairy cream nun, eh, baka nakatikim pa yung anghel ng dairy cream nun. Kasi kumain naman tikilya, sabi doon sa Genesis eh. Pero hindi ibig sabihin, kung kumain tao na, maling logic yon. Si Kristo, nagkatawan tao, kaya may laman at buto. Pero Diyos yun. Anak ng Diyos yun eh. Hindi pa nga ginagawa mo doon, nandun na siya sa langit oh.